Sa video ito, aakalain mong kasali sa marathon race ang mga taong ito na nag-uunahang tumakbo sa isang bundok sa Nepal. Sa bundok, matyaga silang naghuhukay sa lupa para maghanap ng pinakamahal na medicinal fungus sa mundo, ang caterpillar fungus. Ayon sa Business Insider, noong 2017, umabot ang presyo nito sa $140,000 per kilogram o mahigit 7.8 million pesos sa pera natin ngayon. Ang mahal, diba? Kaya naman sobrang tuwa ni Kuya nang makakita siya ng isa. Tila siya'y nanalo sa loto. Dahil sobrang mahal, ingat na ingat talaga sila sa pagkuha nito. Pero alam nyo ba, kakaiba ito dahil ito'y half fungus, half caterpillar. At tinatawag din itong Himalayan Viagra dahil pampagana daw ito sa mag-asawa. Ang Chinese caterpillar fungus o Ophiocordyceps sinensis ay isang kakaibang uri ng mushroom na mayroong plant-like fruiting body na tumutubo sa katawan ng caterpillar. Sa Chinese medicine, kilala ito sa tawag na Dongchong Xiao Chao o winter worm summer grass na ang ibig sabihin ay uod sa taglamig at damo naman sa tag-init dahil noong una ay inakala nilang ito ay isang uri ng uod. Ang caterpillar ng insektong ghost moth ang nagiging caterpillar fungus at ang parang tangkay na tumutubo sa katawan nito ay kagagawa ng fungus na Cordyceps sinensis. Tinatawag din ang fungus na ito na zombie fungus dahil para itong zombie na ini-infect o pinaparasitize ang kanyang host tulad ng insekto. Pero paano nga ba nabubuo ang caterpillar fungus? Ang larva stage o caterpillar ng ghost moth ay naninirahan sa lupa. Ang spores ng Cordyceps sinensis na tinatangay ng hangin ay pumapasok sa loob ng katawan ng caterpillar. Dito ay madidevelop ang spores at magiging filaments o hyphae na siyang unti-unting dadami. Kapag namatay na ang caterpillar, tutubo mula sa katawan nito ang isang tangkay na bahagi ng fungus o ang fruiting body. Ito ang siyang maglalabas at magkakalat ng mga bagong spores. Ang spores na ito ay tatangayin ng hangin at mapupunta naman sa ibang ghost moth caterpillar. Ang caterpillar fungus ay native o karaniwang nabubuhay sa Himalayas at Tibetan Plateau na may taas na 3,000 hanggang 5,000 meters above sea level. Ibig sabihin, sobrang lamig, manipis ang hangin at mahirap akyatin. Kaya ang pagkuha nito ay kinakailangan talaga ng matinding effort. At dahil nga sa ilang lugar lang ito makikita at hindi madali ang pag-harvest, naging mataas ang presyo nito sa merkado. Ayon sa Business Insider, noong 2021, ang presyo nito sa New York City's Chinatown ay nasa $30,000 per kilogram o mahigit 1.6 million pesos sa ating pera ngayon. Ayon naman sa report ng Stanford University, noong 2017, may naitalang bintahan sa Beijing, China kung saan ang presyo ng high-quality caterpillar fungus ay umabot ng mahigit $140,000 per kilo o mahigit 7.8 million pesos. Sobrang mahal nito dahil una, napaka-rare nga ng fungus na ito. Pangalawa, ginagamit ito sa traditional medicine at pinapaniwala ang mabisa bilang natural na energy booster, pampalakas ng baga at kidneys at pampataas ng libido o pampagana sa pakikipagtalik. Kaya naman ito ay tinatawag ding Himalayan Viagra. May mga pag-aaral ding nagsasabing may anti-inflammatory, antioxidant at anti-tumor properties ang caterpillar fungus na nakita sa laboratory tests at animal studies. Pero kulang pa rin ang mga nasabing research para mapatunayan ang bisa nito bilang panggamot sa tao. At dahil nga sa malagintong presyo at mataas na demand nito, nagkaroon ng overharvesting ng caterpillar fungus na sinamahan pa ng epekto ng climate change. Ayon sa mga pag-aaral, bumababa na ang bilang ng produksyon nito kumpara noong mga nakaraang taon at may mga
lugar na halos wala nang ma-harvest. Sa kasalukuyan, kabilang na ang caterpillar fungus sa red list ng IUCN o International Union for Conservation of Nature bilang vulnerable species. Ibig sabihin, ito ay maaaring ma-extinct kung hindi mapapangalagaan. Pero kahit na-threaten, hindi pa rin nawawala ang kahalagahan nito sa mga lokal sa Himalayas. Sa totoo lang, ang malaking bahagi ng kanilang ikinabubuhay ay galing sa pag-harvest ng caterpillar fungus, parang pagmimina ng ginto sa bundok. Kaya naman ang mga lokal na pamahalaan sa mga pangunahing lugar ng produksyon ng caterpillar fungus gaya ng Qinghai at Tibet sa China ay nagpatupad ng iba't ibang polisiya para sa konserbasyon ng species na ito. Kabilang dito ang paghihigpit sa panahon ng pag-aani, paglilimita sa bilang ng mga mag-harvest at pagtatalaga ng mga partikular na lugar kung saan lang maaaring mag-harvest. Kaya sa susunod na marinig mo ang salitang caterpillar fungus, alam mo nang hindi lang ito basta weird na species. Isa rin itong natural na misteryo ng kalikasan na kombinasyon ng science, culture at survival.